La Samaritana, ang pakikipag-usap ng Panginoong Hesus sa isang babaeng taga-Sicar, Samaria sa tabi ng Palon. Si Santa Potina ng Samaria, na kilala din sa tawag na La Samaritana, ay ang babaeng tinutukoy sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, na nakausap ni Hesukristo sa tabi ng Palon ni Jacob. Ang Potina ay mula sa salitang Latin na nangangahulugang inumin, may inom o maaaring inumin. Matapos niyang makilala si Hesukristo, siya ay nagpatotoo sa maraming Samaritano. Ang imahe ni Santa Potina ay nasa pangangalaga ng pamilya Loyola. Santa Potina ng Samaria, Ipanalangin mo kami. Madre de Juan Marcos Evangelista. Ina ni San Juan Marcos Evangelista. Matapos makalaya si Pedro mula sa kulungan na isinalaysay ni San Lucas, si Pedro ay nagtungo sa bahay ni Maria, ina ni Juan na tinatawag na Marcos, kung saan maraming nagkakatipon upang manalangin. Ang imahe ni Santa Maria ng Chipre ay nasa pangangalaga ng pamilya Alfonso. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Santa Veronica, El Divino Rostro, ang babaeng nagpahid sa mukha ng Panginoong Hesukristo. Ang tagpo ng pagpapahid sa mukha ng Panginoong Hesukristo ay ika-anim na estasyon sa lumang daan ng krus. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ng pamilya Mapano. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Kaibigan ng Panginoong Hesus, kapatid na Santa Marta at Santa Maria ng Betania. Tumanggi si Jesus nang mamatay si Lazaro, bago niya ito maging. Nang malaman ni Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan, Antay kita dito. sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit niya. Nangyari iyon upang maparangalan ang anak ni Diyos. Ang imahe ni San Lazaro ay nasa pangangalaga ng pamilya Lopez Amen. San Lazaro ng Betania, ipanalangin mo kami. Maria at Santa Marta de Betania, mga tagasunod at mga kaibigan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid ni San Lazaro. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Santa Maria ng Betania, ang babaeng naupo sa paanan ng Panginoon at kahilig sa kanyang itinuturo. Siya rin ang babaeng nagbuhos ng mamahaling pabango sa paa ni Hesukristo at pagkatapos ay pinunasan ng kanyang buhok. ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Santa Marta ay ang babaeng abalang-abala sa paghahanda noong lumalaw sa Jesucristo sa kanilang tahanan sa Betania. Ang mga imahe ni Santa Marta at Santa Maria de Betania ay nasa pangangalaga ng pamilya Solis. Santa Maria at Santa Maria de Betania, Ipanalangin niyo kami. Kristo at saksi sa kanyang kamatayan. Si Santa Juana ay isa sa mga kababaihan ng Israel na may kaugnayan sa ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, si Santa Juana ay kasama sa mga naging saksi sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ang
imahe ni Santa Juana de Cuza ay nasa pangangalaga ng pamilya Hosting Basto. Santa Juana de Cuza, Ipanalangin mo kami. Tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Jesucristo at saksi sa kanyang kamatayan at pagkaligtas. Ayon sa tradisyon, si Santa Salome ay isa sa tatlong Maria. Siya ay isa sa mga banal na mga babaeng tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Jesucristo. Tumulong magtaguyod ng ministeryo at umaagapay sa kanyang paglalakbay at naging saksi sa kanyang kamatayan at pagkaligtas. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ng pamilya Manuel. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, ina ni Santiago Mata at San Judas Tadeo, tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Hesus at saksi sa kanyang kamatayan at pagdidilig. Sa pagiging esposa niya kay Cleopas, kung kaya siya ay nakilala bilang Cleope. Kilala rin siya bilang Santa Maria Jacobe, isa sa mga tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Jesucristo na naging saksi sa kanyang kamatayan at pagdilibing. Ang imahe ni Santa Maria Cleope ay nasa pangangalaga ng pamilya Dulay Mapalao. Santa Maria Cleope, ipanalangin mo kami. Ayon sa tradisyon, ang dugong dumaloy mula sa banal na tagiliran ang nagpagaling sa kanyang mata at nagpabago sa kanyang puso. Ang imahe ni San Longino de Cappadocia ay nasa pangangalaga ng pamilya Oismer Luz. San Longino, ipanalangin mo kami. El traspasado, nuestro Señor Padre Jesús traspasado, la Sagrada Lanza, ang pagsibat ni San Longino sa tagiliran ng Panginoong Hesus. Ayon sa Ebanghelyo, ang Panginoong Hesukristo ay inulos sa tagiliran ng isang kawal sa pamamagitan ng sibat at agad dumaloy dito ang dugo at tubig. Ang imahe ng El Traspasado ay nasa pangangalaga ng pamilya David. Jesucristong inulos ang tagiliran. kaawaan mo kami. La Deposición, El Descendimiento, ang pagbababa sa bangkay ng Panginoong Hesus mula sa krus, sa pangunguna ni San Jose de Arimatea at San Nicodemo. Ayon sa Ebanghelyo, ang Panginoong Hesukristo ay ibinaba mula sa krus, sa pangunguna ni San Jose ng Arimatea at San Nicodemo upang ihanda ang bangkay sa pagdilig. Ang imahe ng La Deposición ay nasa pangangalaga ng pamilya Torres Laurel. Jesucristo ibinaba sa krus. Kaawaan mo kami. Matapos na si Jesucristo ay mamatay sa krus, siya ay ibinaba at buong pagmamahal na kinalog ng kanyang nagdadalang ating ina. Ang imahe ng La Pieta ay nasa pangangalaga ng pamilya Ampay. Jesucristo nasa kandungan ng mahal na Birhen Maria. Kaawaan mo kami. Kapahid ng mira sa bangkay ng Panginoong Jesus. Matapos ibaba sa krus si Jesucristo, ang kanyang bangkay ay nilagyan ni Jose na taga-Arimatea at Nicodemo ng pabango habang pinabalot sa kayong. Ang bangkay ni Jesucristo ay
inilagay sa isang libingang inuka sa bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libing. Ang imahe ng Jesucristo es sepultado ay nasa pangangalaga ng pamilya Maniago Ardeme. Jesucristo pinihatid sa huling hagdulo. Kaawaan mo kami. Pagpay ng Panginoong Jesucristo habang nakahinglay sa libing. Matapos maihanda ang pagpay ni Jesucristo, ito ay inihiglay sa isang bagong libingang pagmamayari ni Jose na taga-Arimateo na matatagpuan sa isang halamanan malapit sa pinagpatungan kay Jesucristo. Ang imahe ng El Santo Entierro ay nasa pangangalaga ng pamilya Enciso Galina. Jesucristong nakahinglay sa libingan. Kaawaan mo kami. Tubo sa bayan ng Arimatea, siya ay isang mayaman, kilala at respetadong miyembro ng Sanhedrin at isang kapitapitagang tagapayo na naghihintay sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang imahe ni San Jose de Arimatea ay nasa pangangalaga ng pamilya Diago. San Jose de Arimatea, Ipanalangin mo kami. Jesucristo at tumulong sa kanyang paglilibing. Si San Nicodemo ay isang Pariseo at miyembro ng Sanhedrin, kung saan ito ay ang kataas-taasang konseho lehislatibo at batasan ng sinaunang Israel na binubuo ng 70 matatandang bayan na pinangungunahan ng punong saserdote. Ang imahe ni San Nicodemo ay nasa pangangalaga ng pamilya Diaz. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. Ay anak ni Zebedeo at Santa Sofia, at kapatid naman ni Santiago Matanda. Tinagurian ni Jesucristo bilang Boanerges na ang ibig sabihin ay mabusog, mga anak ng kulog. Siya rin ang manunula ng ika-4 na ebanghelyo. Noong nakapako si Jesucristo sa krus, pinagbilinan si San Juan Evangelista ng mga laga at ang pinag-ina niya rin ang mahal na Birhen Maria dahil siya ang pinakamalapit rito. Ang imahe ni San Juan ay nasa pangangalaga ng pamilya Encarnacion. San Juan Evangelista at Apostol, ipanalangin mo kami. Ang pangalan ni Santa Maria Magdalena ay tumutukoy sa lugar na kanyang pinanggalingan, ang Magdala, isang bayan sa may bahaging kanluran ng baybaying dagat ng Galilea. Mula sa kanya, 7 demonyo ang pinalayas ng Panginoong Hesukristo. Kabilang si Santa Maria Magdalena sa mga tagasunod at lingkod ni Hesukristo at saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ng pamilya Mancha. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. De los Siete Dolores, ang pagdadalamhati ng mahal na Birhen Maria sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Isa sa mga 7 hapis ng mahal na Birhen Maria ang pagkamatay ng kanyang anak na si Jesucristo. Sinabi sa kanya ni Simon, dahil diyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaran. Ang
imahe ng Mater Dolorosa ay nasa pangangalaga ng pamilya Kiambal. Santa Maria, Inang nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami.